at saka si Camilo. Yan, ayun mismo. Spokesperson niya po. Para hindi sila ma-disappoint. Mga kaibigan, live po tayo ngayon sa Kilatis International Media Forum. Sa ngalan po ng Broadcasters Forum, ng Liga ng mga Broadcasters sa Pilipinas. At ang tabayanan po natin, ang pinakamagaling na idol ng bayan, si Rolando Lakay Gonzalo, na siya pong host ng Liga ng mga Broadcasters sa Pilipinas Incorporated, na meron po tayong napaka-importanting panauhin para mag-discuss po ng napaka-importanting bagay para sa ating bansa. Ang tabayanan niyo po, magbabalik. Saan tayo? Yes, sir. Wala na rin ba? Darating na rin yan. Good morning po. Magandang muli sa inyo lahat. At Pwede mo na lang. sa ating pong regular forum, ating broadcasters forum, brought to you by sa Liga ng mga Broadcasters sa Pilipinas, our chairman Mike Abel is here. At siyempre, kasama natin ilang mga opisyalis at mga miyembro ng Liga. Nandito, actually, apat yung ating mga bisita ngayong umaga. Pero hindi pa nakaka-TV ba? Pero nandito na ako na natin bisita. Ang presidente po ng Coalition of Clean Air Advocates by the name of the organization alone na kailangan ng advokasya kung paano linisin ang hangin na ating nilalanghap sa araw-araw na ginawa ng Diyos. At we expect to have also other guests ngayong umaga. But in the meantime, let us start our discussion at ipakilala ko na kagad ang unang bisita, si Ginoong Erminio Guerrano, nakasalukuyang presidente ng Coalition of Clean Air Advocates, CCAA. No? At for the occasions, nakita natin na kanilang ginagawa with the Department of Environment and Natural Resources. Kasama na rin ang Department of Public Works, Department of Health, no? Sa kanilang mga advokasya. Makakasama na natin later ang dalawang korsista na nag-okay sa kanilang presensya ngayong umaga, Congressman Roland Batucabe, ng ako Bicol Party List, at si Congressman Emil Ong, na nag-wish na natin na tuwing forum may darating, pero hindi naman dumating. Matindi yun. Dahil sa budget hearing every day sa Kongreso, marami sana tayo manaturo sa kanilang mga ginagawa din na ginagawa rin sa Kongreso. So, in the meantime, nandito lang po si Ginoong Erminio Guerrano, Presidente ng Coalition of Clean Air Advocates. Mr. Guerrano, sir, ano ko tawag sa'yo? Jojo. Mr. Jojo Guerrano. Jojo, bigay mo kami ng konting background na dito sa Coalition of Clean Air Advocates. Alam mo yan? Yan. Magandang umaga ko. Pasensya na kayo. Totoo. Morning to everyone. Medyo biktima na ako ng air pollution. Kwento ko Lakay. Nung kailan ako nag-50 anyo, saka ako nagkahika. So, ang aming grupo sa multi-sectoral organization, meron tayong kasama ng mga doktor, mga businessmen, mga negosyante, at makasama po namin dito sila Padre Robert Reyes at yung sumama sa amin ay si Miss Gina Lopez. Meron kaming ginawang clean air sa amin last week. May mga dumadupong mga representative from Luzon, Visayas, and Mindanao. Meron kaming inibitahan namin doon ang TTI, DNR, and the OPC and LTO. Ang LTO ang umatid sa amin yung DNR kasi sila yung tumulong sa amin mag-organize ng clean air salon. Ang gusto sana namin makasama yung taga-TTI and the OPC para maipaliwanag kung ano ang programa naman sa ating clean air. Kasi napansin namin, Broadcasters Forum for the past 15 years, very minimal po yung lalong naging masama ating air pollution problem sa dumadaming sasakyan.
na hindi nadadagdagan yung kalye, and at the same time, yung pag-test ng mga sasakyan po ay hindi na ilalagay sa manual. Yun po ang aking masasabi sa mga. Kadyojo, nandun ako nung opening nyo ng Clean Air Summit. Sabi yung fact na hindi man lang dumating yung mga ahensya na supposedly ay katulong ninyo, kasama ninyo dito sa kampanya nito. Parang sila na dapat ay kasama dito sa implementasyon ng Clean Air Act nga. No? Na ilang taon nang naprobahan pero hindi pa rin fully implemented. Parang sila mismo ay walang interest dito sa pinaliwanag nyo na nga na napakatindi na itong problema ang kinakaharap natin kasi palala ang ating air pollution. Pero bakit hindi sila man lang kundi man saan dumating yung pinakapinuno nila, ano man lang nagpadala man lang sila ng kinatawan ng mga representante. Kung nakikinapakin nyo yung programa ni Kit Lagari nung araw na yan, nilaparta yung mga hensya na yan. Hindi man lang sila nagpakita ng interest dito sa Clean Air Summit na kumbaga kayo ang nag-initiate with the Department of Environment and Natural Resources. Anong basa ninyo? Siguro, ang personally, ang tingin ko, na medyo iniiwasan nilang maitanong sa kanila kung bakit hindi nila binigyan sila ng mandato para patupad ang Clean Air Act, hindi naman nila naisayos. We have 15 years na may Clean Air Act. Ano ngayon, tinanglang ang Pilipinos para maipatupad. Kasi sa dami ng population ng Pilipinas, siguro ilan lang tayo dito na gusto nating mapaayos yung ating kalusugan, lalo na sa air pollution. Hindi mo siya tumatama ang balanse sa taas ng ating population. Ano po yung grupo ninyo, Kadyojo, together with that of the Philippine Medical Association ng araw? Ngayon na ngayong nanawagan kay Pangulong Ninoy Aquino, tulid ba yung example na, di ba? Ako pwede ba, tigilan na yung pag-ingarilyo? Kasi ang mga doctors, mismo sila nagkaroon ng kampanya among themselves na, o nga naman, sila mga doktor ay nakakampanya laban sa air pollution pagkatapos marami rin sa kanilang hanay ang mga smokers themselves. Wala ko ay balak na ulit yung panawagan niyan kay Presidente. Kami mostly ang aming concern is mobile emissions, yung pollution na galing sa mga sasakyan. Ang mga ginawa ko namin, sumulat kami kay Pangulong Pinoy para sana mapagsabihan niya yung tatlong agencies na mag-meeting para maitupad yung may pagsatuparan yung Clean Air Act, which especially yung Section 21D na ang requirement doon kailangan merong inspection and maintenance ang mga sasakyan. Ang plano mo kasi ng DOTC ngayon is to put up yung motor vehicle inspection system. Kagaya nung nakikita nyo ngayon sa may East Avenue at sa may airport na yung nagtitest ng mga buses natin at sa mga public transport. Yan po ang gusto nila, lagyan lahat sa PTC, sa buong Pilipinas, lagyan lahat ng motor vehicle inspection system para mapalitan na yung mga PTCs. Ito ang motor vehicle inspection system, it will not only check yung emissions, kundi pati yung roadworthiness ng sasakyan, yung brakes, alignment, suspension, headlights, at saka under chassis. Yun ang kanilang, in fact, may approval ata ang NEDA na 19 billion pesos na PPP project para magawa itong project na ito. Ano ito? Bago na naman ito? Hindi mo talaga. Actually, hindi ko ito bago nasa Clean Air Act. Ito of 1999. Kaya lang nga, sabi ko, masyadong na-delay yung implementation. Kami muna, yung mga PTC companies, sila muna ang ginamit to test the emissions of vehicles. Dapat to, lang yun mga stop-gap lang siya. Tapos implement yung NDIS. So, hindi mo natuloy yun. Ngayon pa lang nila, plano nila Isang question ba, bago tanong ni Arcel, may ba lang ibang mga dito? Ako rin na nagtataka, dahil nalaman ko ron sa summer, Clean Air Summit ni Yena. Pati yung programa ng DNR, yung dito. No? Yung
kanilang anti-smoke bill mismo na DENR ay suspindido ng korte. Tama yun. Kinikinig sa kanila. Kinikinig sa kanila ng LTO. Ayan na si sir. Okay? Well, natuwa ko muna ang ninong natin sa programa sa forum. Nakatagal natin hindi na isipot. At busy-busy sa Kongreso. Good morning po. Morning, we have with us, apart from Congressman, kilala ko sa inyo, sa mga kapitid natin, si Ginoong sa inyo lahat. si Kadjojo, sa presidente ng Coalition of Clean Air Advocates. Yan. At ang kanilang advokasya naman ay kung paano nilisin ang hangin na ating nalalangap araw-araw. Yes, dapat magkampanya rin sila sa Kongreso. Medyo polluted na masyado ang hangin doon eh. Medyo napapahuli na nga tayo dyan eh. Yung iba, matagal na nila ginagawa yun. I'm very glad to hear that. It's nice to have you back. Alam kong napaka-busy ang inyong nakaraang mga araw because nakaupo kayo sa budget hearing. Yeah, kasi vice chairman tayo ngayon eh. Kaya may assignment tayo na hindi pwede iwanan Vice Chairman kayo ng Budget Committee. ng appropriation. Appropriation Committee. Sige, bago natin tuloy ang ating mga tanungan, medyo magbalita ka muna. Ano magandang balita from Congress? Good news muna. Well, magandang balita, na-approve na ho namin ang General Appropriation sa second reading. Nag-adjourn kami nung 26, no? Ng September, siniday nga yun, ang alas 2, alas 3 na yata kami umuwi ng umaga. For 3 consecutive days, we really have siniday session. Ang siniday, yung relo namin, pinapahinto sa alas 12 para hindi mag-complain yung mga ibang congressmen that we are already working in the wee hours in the morning. But hopefully, medyo kahit maraming, alam mo na, mga aktivista din sa amin na nagbibilatar ng pag-approve ng budget, but they came to agreement naman at bumutos din sa lahat ng aming mga proposed budget for the year 2015. When we came back on October 20, hopefully we will go on the third reading and the amendment, mga proposed amendment. Then after that, idadala na sa BICAM, Senate. Ang BICAM Committee yun na ang pa-finalize ng budget proposal for 2015, which is around 2.7 trillion, no? And then it will go to Malacanang Provincial Property. Yun lang po ang magandang balita. Okay. Sa iyo sa Senado ko, medyo natulas si Vice Secretary Bursaban. Namin niya na talaga, meron talaga pork pa rin na natitira sa budget ninyo. Sa palagay ko na may score lang siya. Ganon? Wala namang ganon. Hindi na. Ay, yung pahabol na ano. Pahabol na mayroon Yung marahil, yung sinasabi ni Boots Abad, kung mayroon man ganon, hindi through us. And I'm very happy na hindi nasa amin diretso ibibigay yung amin bilang, but it will be assigned to the different department. And the biggest bulk of it goes to the PWH. Yung amin Hindi na pinapatawag. hindi na. Well, additional allocation to various department of the government. Clarificatory question. Kailan ko na-approve in second reading yung gaan? On the midnight of, not midnight, 2 o'clock, 2 p.m. ng September 26. AM o AM? AM. AM. September 26. Tapos kailan nyo October 20, babalik kami. October 20. October 20, babalik kayo. So, For the third reading. expected siya may pasa sa third reading mga kailan pa. Third reading, ano na yun? Hindi na basta-basta ibabote sila, no? Nominal voting na yun. After the proposed amendment had been accepted or rejected, depending on the deliberation, may mga proposed amendment pa rin. Pero estimate ko muna kailan kaya yung Before
we adjourn for the Christmas season, it should be approved. Meron bang meron bang budget para dito sa clearing up? Kasi 1999 pa Mayroon po, it goes to the DENR. kasi Mayroon kaming budget sa yan. DENR. Environmental protection. Oo. Mayroon po, tinaasan namin yun, if I'm not mistaken. We increased it in comparison to the 2014 budget. I think we doubled it. Just in case kung natatandaan nyo lang, magkano ang budget ng Clean Air Act yearly? I'm not really sure, no, but we compared it to the last year. We double whatever the last year More or budget. less mga magkano? More or less, it runs under mga 200 million something plus. This, for this, Yes, for 2000. For 2000. More or less. It will not be less. Maybe it could be more. Then there is still a chance of plugging it through the amendment period. You can Additional appropriation. Yeah, you can go there and propose amendments through your congressman or through your other means. Puro yun na lang. Okay, walang problema. I am in favor of that. Talaga, polluted na tayo. You know, my brother, daughter, 5 years old, is one of the victim of pollution. Pero may asma na rin. Nagkaroon ng asthma, then nagkaroon ng parang cancer of Oh, the that's blood nice. because of that. Because they live in Corinthian along the highway. Ay, oo. Oo. Dinala nila sa Amerika, unfortunately, she died. Ang advice ng doktor sa kanya na they had to transfer residence. And one of the victim also of that is the wife of Drilon, if you remember, sa Makati. I think they lived in Bill Air, just before the wall. Yung brother ko, ganun din, malapit sila sa wall ng EDSA. Oh. EDSA. Alam mo naman ang EDSA, pag sweep ang traffic, walang masyado. Pero pag grabe ang traffic, hindi lumalakad yung mga motor na yung ex-house lahat nandiyan dyan. Ano sa bagong bahay ni Drilon? No, yung old. Ngayon nasa Green Hills. Kaya lumipat na siya. Ang luma Lumipat siya dati. Hindi, ang luma niya nasa Green Hills. Hills, di ba? Yun ang lumang bahay niya Hindi, bago yun. Ang una nila, when he was still very much married to his first wife, doon namatay. Si Ilonia, a good practitioner. Makati, Bill Air. I've been there several. Binenta din niya yung bahay, mura lang. Like my brother. Green Hills, they are now in... May bahay siya sa port na bago. Ano po? Sa port, may bahay siya bago. Ayan ang hindi ko alam. Yan ang hindi ko alam. All I know is that from Bill Air, they transferred to Green Hills with the wife died on the advice of the dog. My brother sold yung sa Corinthian niya, mura lang. He sold it ras lang, 40 million something lang. Eh yung area niya, 1,000 hectares. Yung sa lote lang, and he have a good house there. Dahil sa galit niya, then lumipat na siya ngayon sa Marina. We bought a condominium in Marina near Manila Bay. At least maganda na doon. Kaya sila ka Jojo. That's how I feel in helping this environmental protection of clean air. Air Challenge. Thank you, Bob. At in fact, sila ka Jojo nga, hindi na nila nirekomenda yung pag-jogging sa loob ng Quezon City Circle. Ang dami-dami nag-jogging doon eh. 24/7 ang sakyan doon eh. Yung lugar ko, Talakay, I live in Horseshoe and I love the place. Since 1969, hindi ako umalis. Oo nga. Yung Horseshoe, parang nasa probinsya ka, malalaki ang kahoy. 1969 pa ako dyan. Horseshoe. Pero Horseshoe Village. delikado ka naman doon kasi nandun yung beto ng anawasan sa luwan. Ay, hindi delikado. We love it dahil wala kami nang kailangan ng pump. Dahil yung tubig malapit sa amin. We don't need pump. Yung may townhouse ako doon na 3-story, walang pump dahil yung tama po yun, yung nawasa reservoir. Okay, break mo na, mga kapatid. Sandali lang. I would like to also introduce isa pa. Well protected kami doon. Okay, go. Sandali. We would like to introduce muna isa pa sa ating mga guests. Si Umaga mula sa Sikap Buhay Family ng Office of the Vice Mayor. Tama?
Yeah. ng Quezon City. Chris Lares. Kapatid, magpapahanap ka ng kasama para mailagay yung ano nila rito. Nandito si Chris Laresma para iimbitahan ang lahat na dumalo dito sa kanilang Quezon City Trade Fair. Chris, kumati ka muna at konting dandali. Ito yung pinapanawagan. Chris Laresma. Magandang umaga po sa lahat ng mga attendees ng Liga ng mga Podcasters. Ang aming pong trade show, yun din naman po ito at taon-taon din naman po ay po promotion dito sa inyong liga. At muli, meron kami trade show this coming October 15 hanggang October 29 doon pa rin sa City Hall. Pero unlike before, mas maraming event ngayon dahil 75th Jubilee year ng Diamond Jubilee year ng Quezon City. So merong mga other events na ilulunsad. Pero tulad ng dati, kasama pa rin sa aming trade show, no, yung mga Filipino inventors, mga micro and small entrepreneurs at saka yung cooperatives. So hopefully some of you makadalo din sa aming trade show at makapag-participate yung inyong mga groups na alam ko marami sa mga media personnel, no, it's either affiliated with the Filipino Inventors Organization or the micro and small organizations na karelate namin. So hopefully magkita-kita tayo doon. So muli, invite namin kayo. Ilang araw yan? City. From October 15 hanggang October 29. Wow, haba. Dito sa Sa City Hall pa rin, sir? Sa City Hall pa rin po. Opo. So, just like before, dun sa covered walk, no? Sa covered work. Covered walk ng Risen Garden sa may harap ng Quezon City Hall. Yun po, yung aming trade show. Okay. Meron bang discount? Special discount sa lalo na sa mga senior citizens? Pwede po natin pag-usapan yung discount, no? Pero meron kami binibigay ng mga subsidized booths, no? Mga 30 booths po yung binigay namin na subsidized, no? With the coordination ng DOST TAPI, merong mga Filipino inventors groups na sumali dito, so binigyan sila ng subsidy at na-facilitate natin. Yung dating 35,000 per booth, ayan, nabigay lang namin sa kanila ng 1,300. So, A day. yeah, ano po, week na po yun. Yun na yun. Oo, week na po yun. So, Nakabuhan na lang so in 2 weeks po siya, so bali per week, 1-3, so sa 2 weeks, mga 2-6 siya, no? So subsidized siya. Kasi ang regular rate po namin is 3,500 per week. No? Kasi yung boot system po natin dito is par, no? Doon sa standard ng mga boot system na ginagawa sa MOA, no? Sa other malalaking trade show events. So, talagang pang-cover ng cost po. Libre, kuryente. Opo. Dapat Chris, deliver yun na total. Dapat Chris, deliver yun na total 75th anniversary naman ng Quezon City. Oo, dapat meron tayo. Diba? Yaman ng Quezon City eh. Hindi ko payag si Mayor. Okay. Sabi ko, So, Yung oras. ang oras po ay mag-start po siya ng 7:30, no, yung opening, yung ribbon cutting. So we invite you, no, all, doon na Makati, no. sino special guest? Well, ang special guest po namin dito, yung representative ng DTI, hopefully si Mr. Mamposti po. Yung sa, Secretary Domingo. hindi po siya usually yung pinapadala niya si Director Mamposti. So, mga 7:30 po Up yung to start what niya, time? hanggang as usual, 6 p.m. po. 6 no? p.m. Pero yung aming opening ceremony from 7:30 to 8:30 po siya. So hopefully makadalo po kayo. Para Yung sa- sukat ng boot. Well, ang look po namin, Wala akong dalang press dyan para may pamigay na. Sukat ng boot. kasi Nasa Facebook na, di ba? Yung press release po namin, i-send po namin sa yung mga email kasi hindi pa po Email na. no? Email. Kasi yung detail po ng event, so ang dami po kasing mga event na kasabay. Nakita ko sa So, we still have to, clear these things out yung mga event kasi yung kasabay po namin doon sa mga spaces. Halos lahat po kasi ng mga offices ng Quezon City dahil Diamond Jubilee year, nagkaroon ng event, so minamanage po ng GST kung sino yung uukupa ng specific space. So, still, pinafinalize po namin yung aming mga press list para dun sa aming mga parallel events. Kasi we're planning to have a parallel events para po sa mga estudyante, yung robotics workshop po, magbibigay kami ng robotics workshop para sa mga high school students, free workshop po yun, no? Sa
makipag-coordinate sa First Interactive, no? Tapos nandiyan din po yung ano, no, yung DCS, yung district, yung sa Science Interactive Center, no, na magbibigay po sa amin ng free seminar on robotics din. Tapos yung mga seminar po sa mga micro and small entrepreneurs through DTI, magbibigay po kami ng seminar on online marketing, no? Tapos yung sa cooperative, how to form a cooperative, no? Tapos yung sa inventors, how to be a good inventor, no? So mag-invite po kami kay sa Philippine Inventors Society, si Inventor Milan, no? So invite po namin siya. So ito po, pina-finalize po namin specific dates, pero it will cover yung October 15 hanggang October 29. Yung dates na lang po yung hindi namin na-finalize dahil dun sa aming spacing dun sa okupahin namin dun sa may harap ng City Hall. Okay. Thank you, Chris. At Mehmet, kung ano yung makatanungan ng nagdagan kay Chris ay tanongin niyo, in the meantime, we'd like to welcome Director Roland Hota. Mamaya si Director Roland Hota magbibigay din sa atin ng ating update sa Miss World Charity. Kalakay, if I may just, what is this, make Chris. some manifestation on your request for discount. We have already a bill which has passed on the second reading sa Congress, increasing the benefits of senior citizen. Yung mga affair na ganyan, Senior na sila. yung mga affair na ganyan, automatic, you should give also 20% Ayun. on any concert, show, whatever. At saka sa buses, transportation, LRT, walang bayad. Hindi na susunod eh. Ang Hindi na susunod. airplane is still 20%. Okay. And all other kind of mga Events, any event. mga activities, if a senior citizen will go just bring his card or her card, 20% automatic deduction. Sa Sini, sa isa Yes. pa. Ano? Sa Sini, Sa Sine, libre naman, di ba? Sa Makati, sa Quezon City, mayroon araw. Sana ba? So, dapat 20% lang. Kasi there is this case of Romy Macalental filed against isang hotel. Hindi ko na sasabihin kung ano isang So, pinalaman mo. Yes. So, Na hindi na-recognize yung pagiging senior citizen niya by way of showing his driver's license. Is it mandatory na yung senior citizens natin kailangan i-rehistro pa sa local government? Hindi. Ang ano ni Romy Macalental, he was refused because marahil bata daw siya tingnan. Kaya pinisinta niya yung kanyang driver license at naka-indicate doon what date he was born. That alone, any evidence, documentary evidence to show that you're 60 years old, you should be already entitled. Nowadays, I have an experience. I think Mercury, hindi ko nadala ang card. Mayroon na ganun sila automated. Kung nakabili ka na doon, mayroon silang number. Sabi ka lang ng pangalan mo, they can trace. Provided you have been a customer at nakaregister na doon number. Otherwise, you should memorize your number. It's not mandatory to bring the card. Your number alone, they can easily trace it in the computer. No. May serial number. The registration, is it mandatory for the senior citizen? Well, of course, it's convenient, no? Pag mayroon ka, hindi naman mandatory, you can bring a driver license. Pero for convenient purposes, it's more convenient if you will register. Pag-erman mo sa mayor mo, no? Sa residence. Okay. Hindi naman mahirap. Wala namang bayad. Okay. At hindi naman tinong kanina kay Jojo. Yes. Naputol. Okay. Para kay Jojo, ito kasi yung Clean Air Act. Meron na tayong mga inventor na gumawa ng mga paraan para makatulong doon sa smoke emission. Yung emission ng mga sasakyan ay bumaba. Halimbawa, yung isa dati sa mga produkto na aming pinakampanya ni Nakay, yung IC Green na bumaba pa yung smoke belching o yung belching nito. Bakit hindi nyo ba Malabo mata. isinasama sa inyong kampanya itong mga inventor na to, itong mga nag-develop nito, itong mga
gumawa nito para na sa ngayon, mas malakas yung pwersa nyo. Was there an initiative on your part? O kayo lang talaga solo, nyo lang kung dapat na at pinapapaya, hindi nyo na isinasama itong mga Actually, ano ho kami itong last, yung kahapon sa EDSA, merong doon, inventor na nag-i-introduce ng kanyang chemicals na organic. Lalagay mo raw sa langis, yung isa sa gasoline, and it's supposed to give you lower emissions. Yung mga gano'n, sabi ko, ako, medyo matagal na ako sa ganyan, pag nagbabiyahe ako sa ibang bansa, naghahanap talaga ako yung mga gano'ng chemicals. Eh, karamihan ng mga testing ko, medyo hindi totoo. So sabi ko sa kanya, bago natin gamitin, sabi ko, testingin ko, meron man akong emission center para malaman ko. Kasi kailangan, bago ko ma-endorse, kailangan malaman ko kung baka sabihin, nag-endorse ako na hindi naman tested. And at the same time, mahirap po sa ako nag-uhuli ka ng bus, tapos bagsak siya, aanukin mo nung chemical na magpabawas ang uso. Parang hindi yata kasama sa bukas namin negosyo. Kasi non-profit po kami. Marketing niya. Oo, yung marketing, pagbibintangan mo kami na nagnegosyo lang pala, kaya papala ng mga bases. Salamat po. Jimmy Mendoza, DCIR. Ako po yan. Sir, kumari kasi nabanggit na nila kayo. Yung Quezon City Circle, napakadelikado para sa mga jogger. Kasi almost ayun na ako nagja-jogging dyan. Napansin, padahanin doon yung masasakyan. Paano nyo magagawa ng pakayan? Parang nagja-jogging dyan. Kasi sabi nyo, delikado di ba? Kaya ang nagpapatakbo niyan, Quezon City Government. Ang meron karapatan na magsabi na huwag mag-jogging dyan is the Department of Environment. Meron silang air quality division. Kasi meron silang yung mga air quality monitoring stations dito sa buong NCR. Doon natin nalalaman yung mga TSP, yung mga total suspended particulate levels, yung carbon monoxide, yung carbon dioxide. Kami hindi kami nagsabing bawal magano doon. Yung DNR ang nagsasabi na ang acceptable natin is 90 micrograms per normal cubic meter. Ang reading mo natin 136. So parang is your own risk. Kung gusto mong mag-jogging sa ganung lugar, you get the benefit of losing weight, pero yung lungs mo yung nagsasuffer syempre. Kaya hindi ko maraming puno doon, safe na mag-jogging. Kasi ang dami yung sasakyan doon sa circle na 24/7 yun. At saka pag matraffic doon tumataas ang level ng ating air pollution. Curious lang ako, ito bang pag-ulan bumababa yung level ng pollution? Normally, kaya nga yung sabi ng mga Amerikanong experts, kilala ko dati, swerte nga daw natin dahil merong natural friendship itong ating lugar kasi may dagat sa kabila, may Pacific Ocean, may China Sea. So every time may typhoon, kaya lang, ang naging problema natin ngayon yung traffic nga because it's stagnant yung vehicle, so continuous yung emissions ng pollution, na-stuck lang siya doon sa isang lugar. Kuya. Si Joker Ramon. According to age o according to According to beauty. According to beauty. Rejoinder lang, no? Rejoinder lang ito kay Archie kasi yung nabanggit niya yung inventors. Dito, nagkaroon tayo ng guest, sinasabi na yung sa highway, sa kalsada, wala pang 10% ang contribution ng private vehicle. So, more than 90% nanggagaling sa public utility vehicles. Ngayon, in reference, kanina binabanggit ko yung mga chemicals na ginagamit para tumipid, pero meron tayong invention dito na pag ikinamit mo, forever na yun. Walang chemical. Ako mismo, nagpalagay dun sa sakyan ko, talagang walang usok. At lumalakas ang power kasi efficient yung burning ng fuel niya. Kaya tumitipid. Yung data, lumalabas, yung bus, pag nilagyan mo niyan, yung cost ng invention na yun, pag kinabit mo, 1 month's time, bawiin mo na yung cost. How much? Yung sa bus, hindi ko alam, pero yung sa akin, dati 6,500, ngayon 8,500 yata. Walang sisirain, ikakabit lang.
Doon dadaan yung hangin lang, yung hangin na nagagaling papunta sa carburetor, yun yung kino-convert niya. Ito binibili ng Malaysia for $150 million eh. Makuha lang yung invention. Ang point ko is like this merong solusyon. Gawang Pinoy, bakit hindi gawing mandatory kahit sa public utility vehicle man lang? Yan ang bilang sa akin. Why not make it mandatory na itong public utility vehicle ay yun ang gamitin? Ayan, okay. Ang totoo niyan, may test dito Na-award ka, binigyan pa nga ng award sa Malakay niya, yung jeep na mausok, hindi makapasa sa LTO, nilagyan pumasa. So, ibig sabihin, meron tayong solusyon bakit ilang taon na to? Suggestion niya sa'yo. Kayo po ang nag-invent? Hindi. No, not me. User siya, Nagkataon lang na na-discover ko to, sinubukan ko, dalawang sasakyan namin, meron nito. Yung Honda City namin dati, automatic yun, pagpaakyat may bago siya sumali. Nung lagyan yun, tuloy-tuloy siya. Anong pangalan niya? Aeronox. Matagal na yan. Magaling. Ang inventor nito hindi nga high school graduate Okay. Ngayon, ang America is buying a lot. Even Malaysia. Okay. You are endorsing and not asking question, okay? Hindi. Ang sinasabi ko, bakit hindi gawing mandatory? Kaya nga gagawa doon ng bill si congressman. Suggestion. Forward it to me. Forward mo daw, i-drop mo rin. Yan, good suggestion. Okay, tatanong ko lang kay congressman tsaka kay Sir Jojo kung may kinalaman sila sa ganitong Kasi sa lugar ng mga kaibigan ko at ilan pang mga alam kong lugar, meron mo kasing parang isang subdivision, madalas meron din sa Payatas, no? Yung ginawa nilang junk shop, di ba sa Clean Air Act, bawal na bawal yung magsunog, pero dito sa lugar na to, nangyayari po yun. Sa ganito po bang pagkakataon, kasi po ang mga residente po, sumbong na sumbong sa akin, pero hindi ko po alam kung ano yung proper, kasi pag nagsumbong ako sa barangay, hindi naman mo nagaganap yung tamang proseso. Junk shop din siya. Junk shop din kasi siya. So, ano po ba ang dapat pong gawin, since na-concern lang po naman tayo sa Clean Air Act, no? Yung pagsusunog ng mga halaman, pagsusunog ng basura ay nagaganap po madalas, at tuwing madaling araw po ay nagaganap yung pagsusunog ng mga kable, no? Ito po yung live hayagan na nangyayari po sa lugar. Ang gusto ko lang pong malaman, yung tamang dapat gawin, para lang maitulong po rin na ma-inform ko kung ano yung tamang proseso. Kasi po, parang wala pong justice para sa kanila dun sa mga tamang tao na dapat lapitan, hindi mo nagkakaroon ng magandang solusyon. Yun lang po. Kuya, magbigay. Ako muna. Sa DENR ang nararapat. Sumulat po kayo sa DENR, then you can also write sa Department of Agriculture. Dahil mayroon din resolution or sort of memorandum ang Department of Agriculture na lahat ng mga waste like leaves, branches of trees, hindi dapat sunugin. Ilagay sa isang butas, and that is one of the process of making a fertilizer, organic fertilizer. Ilalagay sa butas, then tatapunan ninyo ng soil, then after several months, it can be used fertilizer na. Pero sa China, I would like to share with you, kahit yung human waste, pinalagay nila sa butas ng malaki. You know, after several months, wala na yung amoy. That is the best fertilizer in China. I've witnessed that in a small farm. Yung mga waste nila, waste ng kanilang hayop, ng kanilang duck, ng kanilang dog, talagang iniipon nila, linalagay sa butas, din hinaluan ng mga leaves, kung ano-ano pang basura. After 2 or 3 months, pag-abri nila, wala nang amoy. And it's the best fertilizer. Kaya yung kanilang oranges sa mga pulang-pulang, because of that, organic. Yung ating oranges, green lang. Sabi ko, anong nagpapakula niya? Organic fertilizer. That's the best one. Kasi po, dun po sa sinasabi niyong ahensya, nangangailangan po sila ng picture, ng ebidensya.
nangyayari po kasi yung ganitong kalakaran kapag wala na tao, madilim po, at saka po paano po ba yun na I wala? think we are have people to go there and investigate it for themselves. Ocular, ino-ocular nila. Pillars. Oo, ocular. Wala mo na picture sa cellphone. It's Hindi nga, mandatory. madilim nga madilim. Dapat may Wala talaga. may lahat ng malaking subdivision. Wala kang ebidensyang may garbage makakuha. disposal system. Oo. Oo. Kasi may kinukulik sila dyan na Peace, garbage may fee or juice. something. It's for that. It's for that. Pakinggan natin si Kajojo. Si Kajojo. Thank you, Kong. Thank you. Kajojo. Sir Jojo. Yeah, yan po sa yung problema ninyo. Meron tayong tinatawag na Senro. Yung Senro, Metro. yung mga city, environmental, and national resources office. Siguro doon muna sila hindi mo sa barangay, kasi sa barangay hindi nila alam yan. Senro. Oo, yung Senro, kasi sila ang trabaho nila dapat para bantayan yung bawat kasi magsunog talaga. Yung nga ang problema natin, masyado tayong maraming batas na walang nakakapalugin. Yes, totoo po. So itong Senro, doon sila magreklamo para sabihin yung nangyayari sa kanilang lugar. Tapos ang pag hindi ko kumimisyon, dapat po ibigyan na rin nila ng kopya ang DNR Central Office para malaman kung ginawa ng taga-Sentro nila yung trabaho nila. Okay, segue lang. Kasi yung mga Sunugin kami. kung sa China ginagamit na fertilizer yung EPAC, dito ginagamit sa demolition. EPAC, ginagawang bomba. Ginagawang molotov bombs. Baka naman sunugin yung bahay nung nagre-reklamo, hindi kaya, Sir Jojo? Ay, pwede namang pwede hindi ipaalam. Sasabihan nyo lang yung Sentro na Pero that is kami true. bahay ninyo yun. So kung pwedeng itago na lang ang inyong pangalan. Pwede po yun. Yes, may tanong na ako. Kami muna. Ay, meron pa pala. Okay, may tatanong ako. Dalawang tanong lang kay Brother Jojo, no? Tungkol sa Clean Air Act. Matagal ang problema dyan sa Payatas, yung dump site. Nangangamoy, pag dumaan ka dyan, nangangamoy yan eh. Hindi pa rin Alam niyo, Kong, itong pag-alaman ko, na itong Payatas dump site, dati open dump site. Ngayon, Kinlose. binigyan pala ng DNR yan. Pagkatapos nilang inisyuhan ng closure order, ay inaplayan ng isang malaking kumpanya. Ginawa ngayon parang waste to energy, pero dyan pa rin tinatapon ng malapit sa Lamesa Dam. Hindi lang clean air, kundi sana kay sa pamamagitan ng inyong dalawa na panauhin namin ay ma-imbestigahan bakit binigyan sila ng ng permiso, seepage at hindi lang clean air, clean water na ang problema dyan. Opo. Sana ang CCAA ay magiging hakbang natin at ang ating congressman dito. Malaki problema. Isa katanungan naman pagkatapos niyan ay para kay Kong, kasi nabanggit niya yung tungkol sa senior citizen. Alam mo namin na hanggang ngayon, ang senior citizen ay wala pa rin representante sa Kongreso. Paupuin na daw. Ilang taon na ang nagdaan, malaking bagay ang nawawala. Party list, hanggang ngayon, ano bang magagawa Ayaw ng nila Kongreso paupuin eh. para persahin itong Comelec na magbigay ng desisyon na. Oo, hindi pwedeng ganun. Nakabitin ho eh. Kawawa ang mga senior citizen. Kawawa po. Paupuin sila Baka pwedeng pareho. tawagin yung si Okay. Chairman Brillantes magpaliwanag Oo, para mabigyan ng focus ang problema niya. Maraming salamat po. Thank you, Kong. Yan, thank you. Thank you, Congressman. Unahin ko muna yung sa senior citizen. Oo, yun. Alam mo, ang COMELEC ay talagang maraming problema na hindi pa nila nadidesisyonan tungkol sa mga party list proclamation, no? And it's really not fair dahil ang tagal na malapit na rin kami magtapos. Maybe you can write a letter through us and then we can summon the COMELEC for a congressional hearing on that matter. Para Write a letter to us, no? Sige po. Then maybe we can help hasten the procedure, no? Yung tungkol naman doon sa I think yun, our guest here is a better person to answer that. Yung sa Payatas daw. Payatas, Sabi ko nga po mostly sa mobile emissions nila. Pero since medyo well-connected kami ngayon sa Dinap. meron kaming partnership. Pwede kong erase yung issue na yun. Kasi bawal ang incineration dito sa atin. Pero sa ibang bansa, ginagamit na po yun eh. Kasi yung basura natin, pag hindi natin yung sinunog safely, tatambak lang mo ng tatambak yan.
kung yung nakakapito dyan sa Payatas kumpleto sa safety features, dapat kasi sa waste to energy halos zero emission siya. Oo, naamoy pa rin eh. Oo, siguro yung nangangamoy yung mga dati pang nakatambak doon. Oo. In fact, sa benefit, nagkaroon doon ng waste to energy plant para maubos yung nakatambak na basura doon. Hindi ba dapat ilayo na nila yan? Mas ano yan Kasi dapat nasa tabi siya ng dump site para yung yung mga dumadating na basura. kasi marapit sa tubig eh. Pero kahit kung wala doon yung waste to energy na plant, na malapit daw sa tubig yun eh. Oo nga. So, kumbaga sa yung leach yan, nandun na yan eh. Papasok at So papasok na doon. itong waste to energy, we should welcome it kasi siya pa yung tutulong para hindi tumambak yung basura dyan. Kasi pag sumobra yung basura, lagong basura na yung pupunta doon sa ating watershed. Nag-expand pa sila yung nakatira doon sa urban. Pinalis nila. Di ba, pinalis nila? Kaya ginagamit lalo nila, pinalawak pa nila yung pagbabasura doon. Gano'n. Hindi ko po kasi Sana alamin ninyo. sabihin ko sa meeting namin. As soon as possible. Sa Payatas ko yan. Payatas. Thank you po. Okay, Mayor. Tanong na ako dalawang kay Kong. Una sa senior citizen, pangalawa segue ako doon sa issue ng Bangsamoro. No, kasi paano how soon na matatapos itong Bangsamoro? Dito sa senior citizen ko, ang problema natin dito ngayon is real estate taxes ng mga retired either employees or retired na sila. Pero yung taxes, particularly dito sa NCR or urban areas, ng pang-ari-arian nila napakataas. Is there a way para ang Kongreso maamyendahan yung local government code o maipasok man lang na bigyan ng discount so far as the real taxes is concerned? To senior citizen. Oo, para sa senior citizen na naka-register. Second, how soon matatapos itong Bangsamoro basic law? Una, medyo ang dalawang tanong mo, no? Senior citizen muna. Sa palagay ko, pwede pag-aralan yun. Kasi yung taxes naman ay talagang may rate yan, depende sa income. No? So, kung mataas ang income ng isang senior citizen, the graduated rate of income tax definitely will also apply. So, sa real estate, ganun din, dahil pag may senior citizen na may-ari ng isang real estate na medyo valuable, siyempre he has to share also. Anyway, she or he can get it back in return sa mga discount ng mga facilities. But it can also be studied how it will help. No? Because we have to admit na marami din mga senior citizen, halimbawa yung mga ayala na yan, itong accept mo yan sa real estate dahil nagtatanda na. Maybe it will not be fair, no? So, yan. Kaya, maybe on that aspect, hindi pwede bawasan yan, baka magalit sa CFP. Jimenarez. Lalo na kinakalaban nila yung maya. Now, di ba sa Moro, for your information, kahit na-resist kami, we are still conducting several Consultation. committee hearing in different areas, but more in Mindanao. I'm not a member of the ad hoc committee on the Bangsamoro committee hearing. I think the chairman there is Rocco Rodriguez. Yes, And some other Mindanao legislator who are members there. They are really conducting studies in the form of conducting committee hearing. If it's really good for the entire country, and it will also enhance peace and order. For your information, the main purpose of the Bangsamoro is more on to settle the peace and order situation in Mindanao. Yun talaga. It's at least we should be thankful to the President. We should be thankful to the President na there is an attempt to solve the peace and order situation in Mindanao
which until now talaga nag-i-escalate pa nga. So we hope, and I hope, although I'm not from Mindanao, that this would be one solution. No? Yun ang aspect ng Bangsamoro. It is not intended to separate a property in Mindanao as not part of our jurisdiction. No, that is not the intention of the law. It's only for the purpose of at least solving the peace and order situation. Good morning. With respect, susundan ko lagi yung sinasabi mo. Sa palagay niyo, peace and solution niyo, di ba, sa Moro? At least, Hindi, gusto ko lang makakuyo. With respect po for sa me, yes. I have read and studied the law. Definitely, it's a very compromise solution na pwede ma-solve talaga yung, because both sides are being protected na the Philippine government, and then also in respect to our constitution, because it might violate the constitution for the territorial problem. Yet, hindi basta ma-approve namin, hindi na yon. Hindi na tapos yun na it will, after the president have signed it, it will be submitted in a plebiscite or for the purpose. Sila mismo doon ang mag-decide whether they like it or not. Alam mo, and in the constitution, sovereignty resides in the people. So the entire provinces that are covered by the Bangsamoro law, the Bangsamoro basic law, will be consulted in order not to violate the Constitution through a plebiscite called for that purpose. Sa akin, correct nyo lang po kung Para mawala yung aspect na violation of the Constitution. sa akin po, kung ano, ayaw sana maganda yung nababangin nyo, no? Para sana may paliwanag maigi doon sa mga taga-Mindanawan. Walang nyo kung mali ako, with respect, kagaya ni Norm Misuari under MNL, under Murad ng MI, nagbugulo lang itong mga to, wala naman pala talagang ari-ariyan mismo sa Mindanao. Pero meron silang mga soldados, which is hindi ito naunawa at hindi pinaunawa sa sambayanan na itong dalawang ito pangpagulo lang dito sa Mindanao. Just imagine, nung kakasok ko yung Mindanao Tribal Governance, siguro hindi ko rin alam kung nakaharap na ba ito ng mga congressman natin na itong mga Mindanaoan na tribal talagang nagliti mong nagmamay-ari ng lupa. I was just surprised, even the Sulu, na sinasabi nila, ang original na Malacanang, doon pa mismo nasa Sulu nung mga unang panahon. Kung paano pinaliliwanag. So, nagtataka lang ako kung napapakinggan ko sa itong Bangsamoro, tinututunan ito ng todo ngayon. Nag-aaway na nga yung mga mismong mga may-ari ng lupa, itong mga sultan, itong mga katutubo mismo sa Mindanao, because of this Bangsamoro agreement na to At sa akin, sa sarili ko, pinangangambahan ko to na isang malaking gulo to. Na ginagawa lamang isang diversionary tactics. If approve, you mean? Opo. Well, mayroon niyang ganun mga comment, no? Pero as I said, still, the purpose really is to solve that problem para hindi na mag-away-away. Dahil may procedure, may processes. They will have a separate judicial system to settle their land dispute. No? Ganun ang mangyayari. Kasi ang customary nila at sa customary natin ay naiiba. I mean, what is hard really is yung character ng isang tao to change the character. Like their concept on marriage, diba? Sa kanila, baliwala yun, mag-asawa ka ng 4, diba? Pero dito sa atin, hindi pwede yun. Kaya lang, mayroon din sa atin magagaling, nagpapakonvert to Muslim to circumvent that para mapag-asawa. Anyway, So that's the same problem. For your comment, I really agree on you. You know, hindi nyo yung tinatanong, when I was the NFA administrator, I sit also in the cabinet dahil ang NFA noon is cabinet rank. Hindi kagaya ngayon na undersecretary na lang. When we were discussing about yung pag-recognize kay Norm Misuari, I was one of those who was against it. No? Pero na-override ako, majority really wants Norm Misuari to be back para daw makatulong. The effect really was disastrous. Biname si Cory noon na sana hindi na natin recognize si Norm Misuari
billions of pesos were wasted. Ang ginawang ni Norman Sorry, nagpayaman lang siya, nag-asawa ng maraming asawa. Ginasto lang, linustay lang yung budget intended for that purpose. No? I agree with you on Norman Sorry. Biniblame as a matter of fact, President Cory was being blamed na parang natutulog na yun, wala na dito. Pinabalik. Kung mabangkala kayo niya, pero napakalaga po yan para sa mga taga-Mindanaoan. Anyway, thank you very much for immediate response. Niena, Senator lang ako gusto klaruhin din. May pera sa basura at malaking anomalya rin ang basura. Yes. Hindi birong anomalya. Sa Quezon City. Metro Manila, 10 million monthly anomaly. Hindi biro yan. At kung titingnan din po ninyo, itong mga dump site na ito, Arayat, Pampanga, nasa ng dump site. Pangasinan, Ligayon, nasa ng dump site. Malapit sa mga fish pond. The Mindoro, nasa ng mga dump site. Gusto ko lang maklaro. Again, anong monitoring na ginagawa ninyo at walang proper announcement o walang proper advertisement kung ano talaga ang kahalaga ng bawat dump site sa buong Pilipinas? Ito mga nakikita ko to, lagay ng Ligayen, bumiyaya ko. Pagtawid ko doon sa malat sa Ligayen, malapis pa na, nandun yung dump site, nag-aaway-aaway na ron. Arayat Pampanga, nandun sa itaas ng bundok. Alam naman natin kung bakit daw pangalagaan yung kalikasan, pero nandun mismo, tapunan ng basura. So, ano ang ginagawa po ng tanggapan ngayon para lamang magkaroon ng isang maayos na proper monitoring na maayos na public information with regards sa mga dump site? Nabanggit ko kanina, ang specialization mo namin ngayon, mobile emissions, di ba? Since ngayon wala rin yung problema sa basura, Isama na. pag nag-meeting ko kami sa coalition of clean air advocates, isasama ko na sa agenda namin yung sa solid waste. Kasi nagkakaroon din naman namin air pollution ng pagkalarong basura. Papanggitin ko po sa DNR yan sa environmental management. Kung pwede ba balikan na natin kung yung BPL, BPL? Kung balikan na natin yung taga-BPL. Hindi nyo niya tatanong kasi lolo ko yung founder ng Pulahan. Yung hindi tinatablan ng taga at bala. Si Lino Lagari. Kaya pa nakakuha mo. Si Lino Lagari yung founder nun eh. No? Kasama yun sa Ilaga. Ilaga? At saka, Ilaga, tapos parang nag-spin off, no? Nagkaroon ng Pulahan. Ito kayo, nagpiprepare, naghahanda na sila laban sa mga Muslim. Kasi, mukhang merong unwritten rule ang military na pinapabayaan sila doon yung mga kumukontra sa BBLCom. Spoiler. Just to inform you, branded sila as a spoiler of peace, which is not supposed to be the case, no? At pagka inatake sila ng Muslim doon, yung masundalo wala. Hindi sila inaayudahan. So sila na mismo yung naghahanda. At any rate, ito pong ARMM, no ha? ARMM. Okay? Halos ganito din yun eh. Binago lang ang pangalan, no ha? At mas powerful ito, mas powerful. Now, during the reign ng ARMM, ang mga ordinaryong Muslim doon na ginagamitan ng chinso, pagpatay, pagka kumukontra ka sa mga namumuno. Meaning, yes. Napatuan siya ang patuan. Yung mga ampatuan. No? Yan, hindi masyadong lumalabas yan. At yung COA doon, pag nag-audit, no? Pagbukas niya ng drawer, sumasabog. Kaya yung COA, doon sa PDAP scam, ikumpansinin nyo. Ang pinakamalaki anomalya sa PDAP nasa ARMM noong mga panahon ni GMA. Pero meron bang included sa COA report audit? Wala. Kasi takot ang mga taga-COA doon. Ngayon, bibigyan nyo sila ng parang sariling republika. Di ba? Hindi ba ito parang pinabayaan natin ng mga ordinaryong Muslim sa Mindanao? Binigay natin sa mga leon at mga buhaya. That's one question ko. Another one, parang nagdi-disintegrate ng Pilipinas dito. Sino po yung figure kay Lakay pagka gusto niya magkaroon ng Ilocos, Slovakia? Diba? At kami sa Negros, kung gusto namin magkaroon ng Republic of Smile, sino po figure? At syempre, ibang mga taga-ibang lugar, susunod din yun kasi meron ng kasihan eh. So, anong masasabi mo dyan? Your fear is that parang magiging precedent ng ibang kagaya. Well, hindi naman sa palagay ko dahil talagang ang sinabi ko kanina, ang ugali, ang upbringing nila ay iba talaga. They constitute the majority there. Kaya hindi naman lahat ng Mindanao will be under Bangsamoro.
no? Ilan ng provinces? 6 ata, ba? 6 lang na provinces na talaga predominantly are Muslim in religion, Muslim in culture, yung ganon. Kaya, ipapadaan din sa plebiscito dahil who are we to judge them, no? So, under the process of democracy, kailangan let them do the own decision. Ibinibigay natin sa kanilang yung initawan ko na salita, sovereignty reigns in the people. Let the people there decide for themselves. Parang ganon nga ang essence ng Bangsamoro. Yun lang masasabi ko tungkol dyan. Speaking of Bangsamoro, nung isang araw in-interview namin si Coco Pimentel, pinaalala ko sa kanya, sa ano ako, miss na namin sa forum sa Rembrandt. Kasi kapag nung masagsagan ng labong mga Sibiri, maya naglalagari dito sa ating forum at saka sa forum ni Eric. Sabi niya, hindi pa ba nakabalik? Hindi pa ba ako nakabalik sa Rembrandt? Nung ako senador na? Ako, hindi pa po. Kaya ako, sabi niya, imbitahan niyo ako para darating ako. Tama-tama, pag-usapan natin yung Bangsamoro Basic Law. Kasi yung sinasabi niya, yung kapag napurmahan yung yung Bangsamoro Basic Law, parang semblance, sabi niya, ng federalismo yung Autonomous Region at Basta Mindanao. Okay? Sinimulan na rin ang comprehensive sinimulan na rin ang Cordillera Administrative Region. So hindi malayo, sabi ni kasama Kit na Kalipay Ilocano, mapunan din kami ng Ilocos Slovakia. No? At sa matindin yan, yung mga taga-Bicol, meron din silang ganyang clamor. Kasi kung merong State of Oregon sa Amerika, gusto nila sa Bicol, Republic of Oregon naman. Tapos nila, Oregon state naman sa nila. Oregon sa Bicol. Kaya Oregon sa Amerika, gusto nila sa Bicol, Oregon state naman. Oregon magaling. Anyway, Chris, ulitin mo muna yung panawagan, yung invitasyon. Kumikita ba ang Quezon City Government din sa mga fair trade dyan yun yan? Ano oras? Well, invite ko ulit kayo sa October 15 to 29, yung trade show namin. Yung karamihan sa inyo na nakatalo dati, sana pumunta ulit kayo. Kasi hindi lamang yung nakukuhan, yung office namin, yung merong kasabay na event. Well, yung sinabi ni Nakay, merong halos sa break-even yung aming dito yung aming kita. Kasi yung aming office hindi magpipili talagang kumita dahil nung for the service ito hindi naman siya talaga for profit. No? So, ganun lagi yung aming nutrition, lagi pang break-even, pang cover ng kabuuan. Importante na matulong kayo. Apo. Sa mga inventor, mga exhibitors, anong tawag niyo sa mga nag-exhibit? Mga exhibitors po. Di ba exhibitionist? Joke lang. O panghuli, Director Roland, bigyan mo kami ng update sa ating World Festival Queen. Programang suportado ng Liga ng mga Broadcasters sa Pilipinas at ang may brainchild dyan, si Carl Roland Rota. Dapat tuwing Miyerkules magpunta ka dito para magbigay ka ng update. Okay. Ano ng update, Mr. Director? Yes, siguro, kaya nga yung medyo gusto ko i-update nga tayo. Siguro dito napapasok yung Broadcasters Forum o Governor's Hour. Kumusta ang lalawigan mo? Bahagi ito ngayon ng Cortes Convene. Ang ugay ng talakayan ng bawat gobernador sa kanilang mga lalawigan patungo sa tagumpay ng turismo, kaalaman ng produkto ay magkaroon ng magandang pagkakaroon sa pamamagitan pa rin ng Liga ng Broadcasters sa Philippines. So, we will call this Governor's Hour, kumusta ang lalawigan mo. No? Bahagi ito ng Cortes Convene. At ang Cortes Convene, sure ang todong nito, drafting nito, by November na. Sa ngayon, nakaready na ang SITEM na pinagawa dati ni former Inventor Romualdez Marcos para sa isang event. Ganun din naman sa tulong na rin ng pamahalang lungsod ng Quezon City na pinakaloob ang Quezon Memorial Circle para magkaroon ng entablado, display ng float or parade of beauties on December 15. And of course, the coronation night on December 8 sa Manila Hotel. Wow. And we hope itong mga panahon magdagal natin nandiyan lang po ang ticket, Congressman, madali.
And I'm sure, sana, out of 79 province, malaki pagkakaiba po nitong World Festival Queen. Gabi lamang kausap ko yung Miss Teen World, na kung saan yung mga kandidata nila ay nanggaling doon sa mga iba-ibang in-endorsean po, kaya kanya-kanyang search. So dito, nabigyan ng magandang pagkakataon ang talagang kandidata na nagmula sa pagiging Miss Barangay, naging Miss Municipality, at ngayong napili bilang Miss Lalawigan, at hindi ngayon yung maglalaban-laban. Isang tunay na laban ng mga kaganahan na ipagmamalaki nila yung lugar ng kanilang turismo, produkto, at aseso ng mga nakatagong paraiso ng kanilang mga lugar. Nakita mo na ba yung kandidata ng Miss Dodo Samar? Di ba? But we have already sent a letter to the governors advising the provincial tourism officer na bigyan kami kagad ng kopya ng kanilang kandidata. Para sa ganon, ito na yung magandang pagkakataon kay Congressman Emilio, ha? Yung kapatid niya, yan ang gobernador ng Dodo Samar. Sabi ko nga, isang pinakamagandang pagkakataon Kong, dahil kung ang Norte Samar ay meron mas higit na pinagmamalaking mga lugar, hindi lang ang lugar pati produkto, siguro magsabay-sabay na po natin ito at kaakibat ang ani ng radyo, diyan at television. Magandang balita yun to promote tourism. I think one of the priority program of the President, which doesn't cost much, no, is tourism project. Ang sagaba lang ng ating tourism, yung ating mga airport, yung ating transportation, yun lang po, at saka yung environmental protection. Kagaya ko, I'm concerned with Boracay. I've seen with my two eyes, yung mga West Dumi sa mga restaurant, talagang pumupunta na sa dagat. Yung pinakakanal, ang dumi. Kaya, if I ever had the chance to go to Boracay, nakasama ko yung aking mga apo, hindi ko pinapayagan maligo sa dagat. Dahil alam mo yung mga bata nakakainom. Hindi bali tayong malalaki. We don't drink naman that. Pero mga bata nakakainom accidentally. I never would allow my grandchildren to swim in Boracay. Talaga, ang daming mga kanal dyan, yung dumi na tubig, pumupunta na po sa dagat. Because the place is so small. I hope the concern of the Clean Air Act would go also to that aspect. We offer a bigger place at the town of San Antonio, which has also much beautiful white sand than Boracay. Pumunta kayo doon, and it's a big island, kaya Imitahin po kami doon. all the time. All the time. Yeah. Marami na rin mga facilities doon. Marami ng foreigner pumupunta. It's a big island because it has 10 barangays. Ang Boracay, isang barangay lang eh. We have 10. It's a whole municipality. Pinakala-discover natin yan sa Antonio na yan. Okay. Maganda po yun. Pwede ba mag-apply doon sa sinasabi mong contest as one of the judges? Pwede. Pwede. Grabe na kagad, andiyan katabi mo yung mga apunter. For your information, dalawang beses na ako nag-judge ng Binibining Pilipinas. Ayan, AJC. Ang Binibining Pilipinas contest at saka yung 10 Outstanding Young Men is a project of JC's Philippines. I'm a member of the Philippine JC's. Kaya dalawang beses na ako naging... I'm happy to hear that, Pong, at isasama na kita sa labing isa. Yung kay Gloria, si Gloria, nanalo Miss Universe, she was my choice. Nanalo Miss Universe. Actually, even Secretary Domingo will be one of the judges po nitong World Festival Queen. Ang sabi ni Jojo, ang DTI daw hindi dapat bigyan ng budget, hindi yung DNR sa Clean Air Act. Meron na siya. Last na. Last na. Yan. Okay, sige, Jo. Yeah, yung ano po, sabi niyo meron kayong 200 million na inallocate sa environment. Ang pinaglalaban po namin ngayon kasi, ang dapat gumawa nitong trabaho na to, Department of Trade and Industry, which is the Section 21D of the Clean Air Act. They're supposed to put up yung mga centers para mag-ayos ng mga sasakyan bago siya pumunta doon sa National Motor Vehicle Inspection System ng LTO. Yun ang hindi nila nagawa kasi ang sabi ng mga insiders sa DTI, wala po silang budget. Tapos ang isa po yung... At ngayon may budget pa lang. Ayun, yung budget dati ho, hindi nila nagamit
eh. Ah. Kasi parang kulang yata ng expertise sa DTI. Ayun. So, yun o ang since nabanggit ninyo, yun po ang ilalabi namin. Kasi sinedication ng business, ano eh. Business person. Okay, yung po mga kasama natin dito, ibigay nyo yung mga email nyo kay Chris para yung kanilang personal may bigay nyo. Kay Chris Laresma ng Sigap Buhay Family. Ano yun yung wala na, tapos na, wala na, sobra-sobra na. Baka mamaya sigilin na tayo ng overtime. Okay, so ano po ng ating mga guests ngayong umaga? Si Congressman Emil Ong, after the summer. Si Ka Jojo Berano, Presidente ng Coalition of Indian Advocates. And of course, si Chris Laresma ng Sigap Buhay Family, Office of the Vice Mayor ng Quezon City. And with that, kami po pasamantalang magpapaalam at maraming salamat po sa inyong presensya ngayong umaga until Wednesday po sa ating po pagbabalik dito sa ating Wednesday Forum. By the way, may invitasyon si Attorney. Tuwing Biyernes, jogging time sa Bunago, sa may scout, Iba Tunasa. Gusto nyo kumanta, sing with your hearts out. Ayan. Napakaganda pong kakataon doon. Okay, thank you. 1 to 4 o'clock, meron nga pala tayo, meron na forum ng mga estudyante. Meron kasi kami in-organize na forums sa iba't ibang schools. Meron mamaya sa UP, no? Ang guest si Senator Pimentel at saka si Congressman May. Ano mo si Balik po dito. Balik pa muna. Para mag-isa siya. Ikaw ang dito eh. Kasi Kuya Mike, ati siya eh. Sa parking area. Okay, ganyan sa ko. Ganyan photo ka. Si Arduino, ano mo si Arduino, dami mo isa dito. Pag-iabot mo yung malaki. International effort. Mga sa civil ay sa malaking napaliparan sa Jojo, bueno. Puro Gwen,
Sige ha. Problema kayo. Puntanin kita. Ikaw mo na lang. Kaya kaso, Nanap ako dito, hindi na pwede yung pupunta lang dito. Wala naman pala yung lalabas. Bukuha pa ng litrato. Hindi ko pwede yung ako yan. Radyo ko lang, radyo. Bayan ko kayo. Radyo ko, radyo. Okay na sulat yan? Hindi naman nangyay. Lan, radyo mo, hindi ako toto. Pero malinis tayo, Mari. Tatagalin natin yan. Disiplinahin ko mga photographer. Galing na kayo sa akin, magaling ko. Radyo ko tapos. Tapos ako. Totoo ko kuha, tapos naras. Paghihingi ko ba? Pagkakaroon ko ba? Para ka masusan yan. Style nila yun. Eh, hindi ko mapapayagan na yan. Kilala niya. May labas kayo ngayon. Bayaran ko kayo. Kaya ko paano ko? Lan, Ah, radyo ko eh. Nagplana ko sa hindi na lang oh. Ha? Kaya hindi ka makatigo ngayon. Babay. Ano ba ang number niya? Sabi ka sa'yo. Ano ang hinihingi mo rito? Ha? Ay, papasok ko sa'yo. Ito mo naman tayo. panig mo yan eh. Panig ko sa kasal. Sabay na kami sa'yo. Ha? Sabay na kami sa'yo. Saroli, nasa na yung